Hi guys, narinig nyo na ba tong tosinong isda? Sa Cebu lang kasi ako nakarinig ng ganito or nakakita ng ganito, kaya tinry ko muna yung isang peraso. Isang balot. Sinubukan ko muna. Then ngayon, iluluto natin. Kasi first time ko lang makakita ng ganito or makarinig ng isda na tinosino. So subukan natin siya ngayong iluto para mabigyan ko kayo ng feedback kung ano bang lasa ng tosinong isda sa Cebu. So ito na guys, isasalang na natin siya. Init lang tayo ng konti ng mantika. So ganyan yung tsura niya. Tayabas yata yung tawag dito sa kanila or basta letter T nagsisimula. Nalimutan ko. So ito nga, mainit na yung mantika. Try natin kung ano magiging amoy. Very light lang yung amoy niya. Hindi naman masyadong malakas yung amoy. I mean, medyo hindi ko ma-describe eh. Amoy tuyo siya na matamis. Alam niyo yung parang dilis na matamis? Yung kulay red na dilis na minamatamisan. Ito, parang ganun yung amoy niya habang niluluto. Yan. Hindi siya amoy tuyo na typical na tuyo pag niluto. Pero mukhang amoy masarap siya. Tikman natin mamaya kung anong lasa niya. Yan, tuloy sa. Bango nga ng amoy niya. Pag lutong-luto na siya, amoy mo na yung aroma ng pinaka-tosino. Parang kakaiba. Parang amoy tapa na hindi ko maintindihan. Parang tosinong tapa or basta mabango siya. Alam niyo yung pusit na kulay pula? Yung parang may minatamis na pusit. Ganun, parang ganun yung amoy niya. Hindi pa kasi masyadong mainit kanina yung apoy natin. Yung kalan kaya tagal maluto kanina. Ito, mabilis lang siyang maluto pag sobrang init ng mantika mo. Kakaiba talaga siya. Parang sarap ng amoy niya. Nakakagutom na tayo. Sabi ko, pag uwi ng Manila, magda-diet na ako eh. Hindi naman pagsubok ko. Yan. So, sa tingin ko, okay na siya. So, try na natin sa kanin. So, ito na guys, yung niluto natin na tosino na isda. So, titikman na natin siya. Guys, diet ako ngayon, kaya isang kutsarang kanin lang yung kinuha ko sa kaldero ah. So, tingnan natin siya. Siyempre, masarap kainin ito pag nakakamay dito. So, ito na siya. Yan. So, ang tamang pagperito pala nito, huwag mong i-overcook kasi titigas siya pag na-overcook siya. So, dapat hindi siya masyadong overcook. Bango siya. Amoy tosinong daing. Yun yung best description sa kanya, tosinong daing. Oo nga. Sarap nga. Nagtitaste test kasi tayo ngayon guys eh. Kaya bukas na lang ulit yung diet ko ha. Excuse nyo na to para mapag-negosyo tayo. Ang sarap. Isasabay ko to sa shipment ko ng dried mango next week. Yung mga gustong humabal, pati ng danggit. PM na kayo for the orders. Isama nyo to, yung tosinong isda. Isama nyo to. Ang sarap, tikman talaga, worth it to. Kahit mga bata magugustuhan to for sure. Ang sarap. Ano ito? Tignan mo. Hindi ko siya in-air fry. Pinirito ko siya sa mantika. Pakinggan nyo kung gaano siya kalutong. Narinig nyo ba? Ang sarap nyo kahit papakin lang. Kung ayaw mag-rice dyan, pwede itong pampapak. Pero ang sarap nyo talaga ito eh. Ang sarap. Worth it to. Ipopost ko na lang to sa newsfeed, hintayin nyo dun sa album ng mga pasabay ko para makapag-reserve na kayo. Grabe, ang sarap talaga. Sobra. Parang mahirap yata itong balikan trabaho na to ah. Parang mahirapan na naman ako sa pagda-diet nito. Yeah. Ang bilis maubos ng isang kutsarang kanin ko. Pero last na yun, hindi na ako promise. Ang lang ng gain weight ko sa Cebu, grabe. Puro kain ng ginawa doon. Pero good thing, pagbalik sa Manila, meron tayong bagong produkto. So, okay din naman. POB ng gala na may kasamang negosyo, di ba? Ang sarap. Grabe. Masarap talaga siya. Hindi ako nag-sales to. Pag sinabi kong hindi masarap, hindi masarap. Pero pag sinabi kong masarap, maniwala ka na. Umorder ka na.
Grabe. Masarap talaga siya.